Halaka mga kababayan, dating congressman, former congressman Mike Defensor ay nagsalita na si Gutesa ay sabi niya dito, former congressman Mike Defensor says Orly Gutesa is being secured by Philippine Marines. So ito na po yung sagot mga kababayan, kung saan ay kamakailan lang hinahanap nila si Orly Gutesa kung nasaan. At ito nga ay sa panayam ng One News kay former Congressman Mike Defensor Santiago ay nagsalita na kung nasaan nga si Orly Gutesa. At nasa kamay nga ito ng mga kabaro niyang Marines, mga kababayan. At talagang bantay sarado ito mga kababayan. Sabi pa dito, Defensor said that Gutesa is currently staying in the Marine compound. Ikaw ba naman mga kababayan, titira ka doon sa bahay pa rin na nagsalita ka na kung sino yung punot dulo, di ba? Kung sino yung mastermind. Di umanong mastermind itong pagdala niya ng mga mali-malitang pera sa mga bahay ni Saldico Umano at ni Martin Romualdez. Sabi pa dito, Gutesa, a former security consultant of former Representative Saldico, alleged that he delivered suitcases of cash to the homes of and later Representative Martin Romualdez. So ayun mga kababayan. So tapos na po yung paghahanap ni Ping Lacson na kung nasaan si Orly Gutesa, dahil sabi niya kamakailan dito, ayan, sabi, Orly Gutesa hindi mahanap-hanap, sabi ni Lacson. Ayan. Sabi dito, Orly Gutesa hindi mahanap ni Lacson. Ayan. Ibununyag ni Senador Panfilo Lacson, hindi pa rin matunton si Orly Gutesa, isa sa mga pangunahing testigo sa investigasyon kaugnay ng umano'y irregularidad sa flood control projects. Ayon kay Lacson, patuloy ang pagsisikap ng mga otoridad na mahanap si Gutesa upang makapagbigay ng pahayag sa isyu. So, Senador Ping Lacson, ang hinahanap nyo ay nandoon pala sa Philippine Marine Corps. So, doon nyo po makikita si ex-Marine Gutesa at syempre talagang hawak ito ng mga kabaro niya, dahil syempre walang tiwala ito sa mga kung sino-sino. May tiwala siya sa mga kabaro niya lang na nandito sa Philippine Marine Corps, mga kababayan. Ayun yun sa sinabi ni mga kababayan, ni former Congressman Mike Defensor Santiago. So may balibalita din mga kababayan, sabi dito, Orly Gutesa hindi matunton sa kanyang tirahan. Patuloy na hinahanap ng mga otoridad si Orly Gutesa, ang dating Marine at whistleblower na nagsabing siya ang naghatid ng mga malitang puno ng pera kina Leyte 1st District Representative Martin Romualdez at dating Ako Bicol Representative Saldico. Ayon kay Senador Ping Lacson, sinubukan ng Manila Regional Trial Court na ihatid ang subpena. Ayan, naghatid na ng subpena mga kababayan sa huling nakatalang tirahan ni Gutesa, ngunit napag-alamang wala pa ito roon. Biruin nyo mga kababayan, ikaw na yung nagsabi ng kung sino pa yung nagsasabi, siya pa yung kakasuhan mga kababayan. Kakasuhan daw itong si Gutesa mga kababayan ng Manila ng RTC. Dahil nga daw napatunayan nga daw na peke daw di umano itong sa statement ni Gutesa. Anong masasabi nyo doon mga kababayan? Mas nauna pang kasuhan si Orly Gutesa kaysa doon sa kaysa doon sa mga isiniwalat niya. Talagang nakakatawa yung mga nangyayari mga kababayan, no? Kaya itong si Gutesa, lalabas lang ito mga kababayan kung ipapatawag ito ng Senado. Iwan lang din natin mga kababayan kung dadalo pa siya. Kasi ayun nga, 'di ba,
inanuhan na ng subpoena. Baka mamaya isang pain lang na pag pumunta doon si Gutesa sa Senado. Sabi pa dito, plano ng opisina ni Lacson na ipadaan ang subpoena sa opisina ni Senador Rodante Marcoleta o dating kongresistang si Mike Defensor na umanay may direktang ugnayan kay Gutesa matapos nilang iharap ito sa publiko. Dagdag pa ng senador, posibleng humingi rin sila ng tulong sa mga retiradong opisyal ng Marines para matunton ang lokasyon ng whistleblower dahil mahalaga pa rin ang affidavit nito sa sinasagawang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. So ayun mga kababayan. So ito nga, sabi nga ni former congressman na nasa kamay ng mga mabubuting kasamahan ni Orly Gutesa, ay mabubuting kasamahan, no, ng mga Marines itong si Orly Gutesa mga kababayan, at talagang bantay sarado ito. So ganun kasi ang Marines, sabi mayroon nga silang motto na once a Marines, always a Marines mga kababayan. So talagang babantayan nila ng maigi ito si Orly Gutesa kasi mga kababayan, matindi itong mga binitawang salita ni ex-Sergeant Orly Gutesa. Ultimo yung kanyang pamilya ay sigurado nanganganib din ang buhay. Kaya ito siguro yung pamilya niya nandoon din mismo sa kampo ng Philippine Marines. So ewan ko lang mga kababayan kung itong sinabi ni former congressman ay sakto. Baka mamaya ay pagpunta ng mga reporter doon sa Philippine Marines ay i-ano din nila, no? Anong tawag diyan? I-deny para syempre mahirap na. Baka mamaya kung ano yung mangyari mga kababayan kung nasa loob man si Orly Gutesa. So matindi itong mga Marines na to, matatapang to mga kababayan, makikipagdigmaan to sa kapag nasa tama itong mga to, katulad nitong sinabi ni Orly Gutesa, di ba? So talagang matinding bakbakan to kung sakali man mga kababayan. Talagang may tiwala ito si Gutesa sa kanyang mga kasamahan mga kababayan, kaya mas gusto niya doon talaga siya sa kanyang mga kabaro tumira muna pansamantala habang hindi pa pinapatawag sa Senado. Malamang sa 14 kaabang-abang ito kung dadating ba siya o hindi. So panoorin nyo rin tong mga kababayan, itong pahayag niya, no, dito kay Senador Dante Marcoleta, yung kanyang statement. Ay, ulitin natin. Kulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico, sa Horizon Resident at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa 42 Mackenzie Street, Taguig. Meron po siyang personal na kaalaman para i-connecta si Representative Saldico kay former Speaker Martin Romualdez. Mr. Chair, I'm calling Mr. Orly Regala Gutesa. Ako po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Ako po ay lumabas upang magsalita sa isyu na ito. Bilang isang dating sundalo, inaalay ko ang aking buhay para sa ating bansa. Sa pagkakataong ito, nagdesisyon akong magsalita at maglabas dahil ayokong maging masama ang kinabukasan ng aking mga anak. Ayan mga kababayan, di ba? Ayaw niyang maging masama ang kinabukasan ng kanyang mga anak. So ko sa darating na panahon. Ngayon ko po napagdugtong-dugtong yung naging partisipasyon ko po sa anomalya at korupsyon na ginawa at lumalabas sa hearing na ito. Yung palang pera na binubuhat namin at dinideliver mula sa masamang gawain na nagdulot ng baha na ikinamatay ng tao at imbes na gamitin ang pera sa edukasyon, medikal at programa na mapunta lamang pala sa bulsa ng mga politiko. Noong December 5,
2004, na-hire ako bilang security consultant sa Ako Bicol Party List or AKB kay Congressman Saldico. At nasimula ang duty ko kay Congressman Saldico. Bawat umaga, nagre-report ako sa BGC sa Horizon, sa Bonifacio Global City, kung saan nakatira si Kong Saldico. Tagabuhat lang ako ng malita ng basura. Ang ibig sabihin ng basura ay malita na may lamang pera. Ang bawat malita ay may malita na may lamang pera. Namang humigit kumulang 48 million pesos. Tuwing may duty detail sa basura, may pumupunta na tao na magde-deliver ng basura at nire-receive ni John Paul Estrada at Mark Tiksay, ang mga executive assistant ni Congressman Saldico, at sila ang mga detail sa mga ganyang activities. Kalimitang dinadala sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6 at tinatanggap naman ni Mark at ni Paul. Ang isa ba ang nasabing basura, ito ay bawas na. Halimbawa, nag-akyat kami ng 46 na malita. Ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez. Humigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico, sa Horizon Resident at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa 42 Mackenzie Street, Taguig. Mas maraming pagkakataon na nagde-deliver kami ng basura sa bahay ni Speaker Romualdez at sa bahay ni Congressman Saldico dahil iba-iba kaming mga nakadetailed na close-in, backup at advance party na nagkakaroon ng rotation. Alam ko po, nanganganib ang buhay ko at ang aking pamilya sa ginawa kong paglalahad na ito. Sa katotohanan ng lahat ay nilagdaan ko ang salaysay na ito ay kusang loob at walang anumang pamimilit at bunsod lamang ng hangarin matulungan ang ating bansa. Ayun mga kababayan, di ba? So, hindi naman to magsasalita si Gutesa kung ayaw niyang manganib ang buhay ng kanyang pamilya. Pero grabe yung tapang niya, no? Talagang kahit manganib yung buhay ng kanyang pamilya, talagang nanindigan siya mga kababayan dahil nakukonsensya din siya sa nangyayari. Lalo na dito, ayaw niya din daw maging walang kakwenta-kwenta na lang yung magiging buhay pagdating ng panahon ng kanyang anak. Kaya niya ito naisabi mga kababayan. Kaya talagang nagkusa na siya na magsalita. So palagay ko mga kababayan, may mga ebidensya pa itong naitatago si Gutesa. So abangan natin yun sa mga susunod na mga hearing kung ipapatawag pa siya. So kayo mga kababayan, anong comment nyo dito sa sinabing salaysay ni Orly Gutesa at dito sa sinabi ni former Congressman Mike Defensor na nasa maayos na kamay ito si Orly Gutesa at nasa Philippine Marine Corps nga po. So ayun, maraming salamat po sa inyong lahat mga kababayan. Mag-comment kayo at pa-subscribe po ng ating channel sa mga bago dyan. Maraming salamat po.